Magkaputa. Lord God, salamat din kabuntagon Ginoo sa nasa higayon ngayong gihatag may mga adlaw nagatigom kami Ginoo ya sa paghimaya sa imong ngalan. Salamat Lord sa libok simana ikaw naga-provide sa adlaw-adlaw sa safety sa adlaw-adlaw ng panginahanglan Ginoo. O among mga pag-ampo, kabuntagon Lord, na ikaw kayo dasig ka na mo Ginoo sa isang pulong. Panalangin kami diya sa uban Ginoo. Lagon ka sa walay kapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung pasapot sa smiling face ka ng natay kalipay nga nagkinabuhi ng lagad sa Ginoo. Amen. Kita Kristohanon. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo niya. Atong memory verse nasa Revelation 20:15 of Revelation 21:8. Ano? Sige. Parang i-apply ko sa kuan sa visyo. Yeah, i-interview ko atong Neapolis. Dito ko sa kuan sa mahaplag. Dito mo ko seminar. Dito may seminar dito niya. Mga 2 o'clock in the afternoon atong Wednesday, i-interview ko. Okay, kami, so meeting dito ko sa balay ni Dodong Roland. So meeting, hindi kayong interview. Actually, lamang kayo ko sa kuan, experience, siyempre. Yeah. Kung mangita sila, nagpuyo, nagos bisyo, at taga-bisyo man ko, ang akong disadvantage sa akong edad, kay 54 naman ko. Pero pa niya kung ako, marag 34 ang yapon ba? 54, joke na kasi mo to. Kaning, punta naman ko sa kuhan, katong nag-interview nga. Sir, ang sa'yo advantage ni mo, sir, kung kuhan. Advantage o disadvantage sa imong application. Ang akong advantage, engineer, or sir, kuhan, kaning, siguro sa experience, from the beginning, drugstore na ko. Niya, ang i-require pa niya sa kuhan, sa position is, CAD operator o kamao sa Google SketchUp. Mo man niya akong gamiton sa kanang perspective Google SketchUp. Salamat po sa mga verse. Revelations chapter 20 verse 15. Anyone whose name was not found within the book of life was thrown into the lake of fire. Revelation 21:8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ako gabay, kanang-katas kung doon kung mais ng mga ilas. May bunta. Morning. Namingaw man. May buntag sa tanan. Akong ibalik o welcome ang mga bisita. Salamat sa iyong pagbisita sa mong church at Teo Kuya. Salamat ko sa Ginoo no, sa tanang kayo na sa akong kinabuhi. Salamat ko sa tubag sa akong pagampo. Alipay ko kay nasolvat yun ang akong problema. Papadayon na daw pa-eskwela sa Ginoo. Bitaw, salamat ko kay kuan nana ko uniform. Praise God. Bitaw, salamat ko sa Ginoo no, sa tao nga yang gigamit nga instrumento po. Makatabang na po. Usahay maghunahon na tatong problema mawad ang tagpaglao. Ngunana ba pero
nang malimot ganita ka na siya tungod sa itong mga kuan problema sa itong mga kuan pero kuan di ay mingon siya kuan ayaw pagpagawag paglaong kay naraman din na siya nagauban kung maluyat ta na siya nagasapnay and another na pod nga yang gi matestify nako ang kamayo niya sa akong kinabuhi kay naagyon siya gyud nagauban ka nako. Salamat ano kas Ginoo kay hangtod karon wa ko niya biyai say kay badlungon biya ta. Ito. Pasalamatan ako sa Ginoo kay siya naghatan og kusog kaalam sa akong pagtrabaho, sa akong mga anak, sa pag-eskwela, o sa pag-provide yun niya sa mga needs sa adlaw, safety o kaalam sa akong mga anak. O ako po, salamat po ko sa mong nahuman nga NC3 training. Diyan, nana ko NC3. Wa daw man ka NC3 ko bitaw. Salamat ko sa oportunidad nga yang gihatag kanako. Kuan man, ma-feel man yun ako nga kuan. Bahalag problemado pero smile, ingon si Pastor smile. Smiling face lang gihapon. Bitaw. Maka-smile gihapon ta sa iyang kaya sa tong kinabuhi o hoping nga nga napon mo in behalf sa mga pagsulay padayon ta magbarog siya tubangan o maningkamot nga kuan na maka-survive ta sa itong mga trials. So, muna ko pasalamat ang nga Diyos. Salamat po ko sa akong sister nga, sister. Sa akong manghod nga naagihapon, nag-uban, na mo, dari. Willing nga mo, mamati siyang pulo. Nalipay ko kay na ako'y nabit-bit dari nga akong igsuot. O, pasalamat po ko sa memory verse nga nasa Revelation 20:15, and anyone who has not Good morning sa tanan. Nagpasalamat ko kay nagkahios sa takaron. Nagpasalamat po ko ni Lalulat Tatay na kasimbasin. Salamat po ko sa safety, knowledge, o sa memory verse. Revelation 20:15. For whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Revelation 21:8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And praise God. Amen. Ay, buntag. Salamat sa Ginoo nga nag-akusa akong pag-live. Pasalamat sa Ginoo. Ang matanan ng Ginoo sa tanan-tanan na yan kaayo, no? Provide siya. Di mo mahibawan ba? Praise Ano yung God. grasya, no? Di mo mahibawan nga ipiyong mo pa nakaslangit. Di grasya. Salamat sa Ginoo. Grasya na. Di mo mauna ba? Di mo na maayo nga. Nakita sa Ginoo mo ba? Amen. Grasya. Ama ay po na to. Salamat sa Ginoo no. Agyapon ta. Survive. Tayo lang ang mga alaga niya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa pamilya, safety, provide yapon. Ay Ginoo ako ay trabaho dapat kayo mo o provide ba nila ni Chiri mga kay Ginoo kay Ginundo ni ako ba sa inyo Amen. sustain ni Chiri. Salamat Amen. Ginoo no? Amen. Rin na sa ko sa memory verse. Yung dia ang Revelation 21 verse 8. Ang mga kalawan, ang mga wala magtuo, ang mga
mga ano ba, wala magtuo, talawan, Alaw ay. alaway, mamumuno, pakighilawason. Ang sa paman. Kailan ako, kasi tayo masuko, no? Ang nagsimbang Diyos. Oh, isultin mo din ako. Okay. Bible man na. Bible mo na. Hindi na akong sulti, ha? Pero dagang masuko, ani? Ma-open, pero di na ka ma-open. Kahit anong masayo na ta, di na ka masuko. Itong kuha ng ulong sa Ginoo, kung sa iyang isulti, ba? Igurat nas pagsunod, ang magsunod ganita, may kuha na to nga makarunong kas Ginoo. Unay kanindot, no? Ang saba, ang salamang tiro, nang majikon ka ba? Hindi mo ganda ko. Chick. Pag nasa salamang tiro, sample na. Magbit-bit kang malita, hindi mo ganda ko na yun. Hindi na mo. Magkugis ba nagkadato na yun? May una majikiro. Sa paman, itambok dito sa linaw na kalayo o ang kaduhang kamatayon. O na sila, no? Naakas kamaturan, masayod ka na. Ino din ang Revelation 20 verse 15. Ang wala may sulat, sa libros kinabuhi. Ang tanan, ha? Ang tanan wala may sulat, sa libros kinabuhi. Itambok yapon dito sa linaw na kalayo. Siguro, huwag na mapasulat sa libros kinabuhi, kung saan man, nato nga pagsiguro. Amen. Ay, wala. Ikutlan ko. Kung saan man, ato nga masulat. Si Nicodemo, si Jesus, nag-istorya. Saan? Iwan si Jesus, walay makasulod sa kingaran sa langit, gawas kung magtao siya pag-usap. Kuna din pagkatao pag-usap. Saan man. Ingon sa John, ang bidawat, mutuo kaniya, ay himong mga anak sa Diyos. Usap pa ka magtao pag-usap. Ano lang, no? Simple lang kayo ba? Sundon ang ulong sa Ginoo. At ang magtao pag-usap, ari ka sa John, ako matawag ako sa balik ang loob himay. Amen. 21:8. Apan ang mga alawan nakawala at oo ang mga malaway ang mga namumuno ang mga Ilawaso. ilawaso ang mga silamagiro ang mga Nagsimbang. nagsibang mga Diyos ang tanong kayo sa inang layo. O masupre. Kaso, hindi nga maong ang kanuhang kamatayon. God will know. Amen. Pas na. Okay. Okay. God is good. All the time. Yeah, and all the time. God is good. Amen. So, dahil sa Ginoo, salamat ko sa iyang mga suportan sa wisdom sa throughout sa past week. Sa mga devotions, sa mga prayers, at sa makatuon po sa Biblia na maka-learn niya ay mga kuan po sa kinabuhi. I-rejoice na to. O, mas lahat po sa Ginoo, lahat niya I guess chill lang paano pag-ibig, right? Nanapoy may like sa balay kuan ay yours na renovation. At the very least na
actions nga i bring forward sa positive things. On Mora, I think part sa wisdom is also by memorizing the verses, which is like Revelation 20:15. Or if anyone's name is not found written in the book of life, he is thrown into the lake of fire. And Revelation 21:8, but for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and sexually immoral persons and the sorcerers and the idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. So, sa kinabuhi, first death, pero na afterlife, which is sa judgment niya either to sa heaven or sa sa judgment sa atong sala na any sin can be judged. Isa gamay ba yapon na atong sin. So that's why we have Jesus. Amen. Believe na to sa Him as our Lord and Savior. Amen. Praise Mga importante sa Revelation 21:8 and just memory verse sa passage sa June, which is Ephesians 6:1-6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise, so that you may live long, so that you may do well on this earth, and you may live long on this earth, I guess. And then, fathers, do not provoke your children to anger, but rather bring them up in the discipline and instruction of the Lord. And slaves, be obedient to masters according to the flesh, with fear and trembling, in the integrity of the heart as to Christ, not by way of eye service, as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will, intention of God. So, amen. Mara akong ipasalamat sa pag-memorize sa passages. Yan anak. To God be the glory. Huwag mo na tagwali. Ano lang po kayo sa mga taas. Okay na po Pastor niyo. Okay na? Sige. Mukwan si Jerry. Sige. Manindok text doon. Aga atong dahil ko na itong Ginoo. Ang puta. Let's pray. Father, salamat ng Diyos sa mga kaigsunan, sa mga pagpasalamat nila Ginoo, mga testimony, mga pag-memorize ng mga verses of God, which is very important ka na mga Kristohanong Ginoo. Hanggang po ang matagusa na mag-appeal sa among mga personal devotion of God, ang pag-memorize ng verse, pag-ampo, o ang pagbasa sa inyong pulong Ginoo. Ang yampong Ginoo nga kung sa may among mga kakulangon sa among mga personal devotion of God, ang yampo nga ang katsatag sa o Diyos pinagis imong grasya Ginoo makahimo sa maong maong mga buluhaton o Diyos para ang among mga kinabuhi Ginoo mutubog kami Ginoo katsatag sa namo pili kami gamiton Ginoo sa magtala sa imong pulong ato sa mga katawan. Ang yampo nga karong adlaw Ginoo, daghan man katunan, madasig kami sa among kinabuhing Kristohano nga Dios. Ikaw magapanalangin kanunay Ginoo sa mga
katawhan ni mo Ginoo diri sa Lighthouse Catholic Church. Ug ang imong pulong karon nga among katunan, ang binasigay, ang fellowship, maoy maghatag na mo puso padayon nga walagad kanimo Ginoo ang food sa imong paliguran. Dalaygon ko Dios kini tanan ang kung ang ampo pinagi lamang ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Padayon sa pagpindog soon atong daygon ang Ginoo ug atong pasalamatan ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Igsoon? Ngayon siya si Pao natin. Amen. So, atong basahon sa ating mag-aawit igsoon, atong basahon ang Salmo 22, versikulo 1 hangtod sa 4. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo o Ginoo ug ang pag-awit sa imong ngalan o labing halangdon nga Dios. Ang pagsangyaw sa matag buntag sa imong gugmang walay paglubad ug sa matag gabii sa imong pagkamatinud-anon dinuyugan sa huni sa matulunggon nga kinuwerdasan ug sa tugtog sa alpa. Nakalipay ka nako Ginoo ang gamahanan mong mga buhat. Nag-awit ako sa kalipay tungod sa imong gihimo. Amen. Ato pagpagalan Ginoo, mag-awit na ato kabihan ng baba sa pagdayeg sa atong buhay nga Dios. Pagpag di ako ang simbahon ka Ginoo, di ako ang magyukbok sa ngalan mo. May kapanan ka, o balaan ka, walay makasipin sa iyo, Panginoon. Sa kasagot, di ako ang simbahon ka Ginoo, di ako ang magyupo sa ngalan mo. May gamanan ka, o balaan ka, walay magpapanti sa imo, Panginoon. Kung sa simbahon, hinayaan, yung buwan dahil ka. Sayawan, pagpingan, alagaran, masinugan ka. Kung sa simbahon, hinayaan, yung buwan dahil ka. Sayawan, awitan, alagaran, masinugan ka. Pati ako ang simbahon ka Ginoo, di ako ang magyukbok sa ngalan mo. May gamanan ka, o balaan ka, walay magpapanti sa iyo, Panginoon. Kung sa simbahon, hinayaan, yung buwan dahil ka. Sayawan, awitan, alagaran, masinugan ka. Kung sa simbahon, hinayaan, yung buwan dahil ka. Kung sa simbahon. Amen. Dalaygon ko Diyos. Ang mga awit Ginoo, kulang na kulang kayo to Diyos. Kulang kayo Ginoo. Ikapalos na mo diya. Awit lang ba ang ikapalos na mo diya kanimo Diyos? Panagpugyaw lang ba ang among ikapalos kanimo Ginoo? Kami, we are blessed, O God,
Daghan kami Ginoo ng mga katawhan tungod kay imong ipangita na gyud Ginoo ang among pagsimba nga nakanimo Dios. Dalayon kaugan, salamat kay Ginoo sa imong dakong gugma. Ikaw Dios nga utang, Dios nga gamanan. Tungod kanimo Dios, nabago ang mga pinabuhi ugan. Kaya isa itong awitan ng Ginoo. Kaya ano na kita Ginoo nga safety ra. Wala siya kapangita o mga butang nga dili nato makaya nga atong ihatag kaniya. Iyang ipangita sa atong kinabuhi ang atong mga kasing-kasing na anaan diha at tutukan. Dalayon ko Diyos. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Makabulian ang kinabuhi ko, malayo ako kanimo. Ang iyong tulong mao'y akong kadato. Alam ka na kung labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katapawan. Awitin ang Diyos. Kanimo lang ako magadahi, kanimo lang ako ang diwa ko, ang presensya mo ang kalipat ko. Kanimo lang ako magasakit, amahan ko. Atong balikan sa sugat. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkagulian malayo ako kanimo. Ang imong pulong mao'y akong kadato. Alam ka na po Diyos, labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadahi, kanimo lang ako, ikaw ang diwa ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasakit, amahan ko. Pinagmuya mo na ang kinabuhi ko, sa harapan ko nagtawo ang pagkadamanan, pagkadalubo akong ipasigaw mo. Oh, kanimo lang ako magadahi, kanimo mo lang higa, kung bawat
Tamhon Ginoo ang imong pag-antos dito sa krus para sa among mga kinabuhi ugan. Siguro Lord kung ano na may mga kagubot gihapon sa among mga kinabuhi Ginoo. Sigurado may Ginoo nga ano na may mga kalapasan sa Diyos. Kaming mga katawan Lord. Sigurado na ano na may mga kalapasan matong kanimo Ginoo. Kay imo namang ihimo ang imong part o God. Ang amo na lang Ginoo sa pag-respond, sa pag-obey sa imong mga pulong o Diyos. Dalaygon ka God. Salamat Ginoo Isus for always giving us a chance to live diri sa kalibutan Ginoo nga makabaton og kalipay o Diyos. Teach us Lord to obey you. Diha lamang kanimo akong Diyos, may kasiguruhan na kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Diyos, may paglaong nga dala, matagal lang mo ako. Ikaw ang hangin, nagiging ako o ang kahayag. Sa dagat ng isubay ko, ikaw ang tubig. Ang nagbawi ikaw ang diha kanimo, wala'y pangitawag pa. Ikaw ang libon, napasok karanan ko, o ang kalayo mo lamoy. Sa nakakalistanan ko, ikaw ang puso. Kay ikaw ang naraman. Amen. Talay ko ng Diyos. Magkaya ang tananugan. Magkaya na mo Ginoo tungod kay anak ang Ginoo Jesus. Diha lamang kanimo akong Diyos, kinabuhi ko. Diha kanimo akong Diyos, may paglaong nga dala, matagal lang mo ako. Ikaw ang hangin, nabiging ako o ang kahayag. Sa dalang ng isubay ko, ikaw ang
Hinduta. Pwede ipagpaka na to ang Ginoo sa kaayo niya. Nindot sa mga bata na naghalad sa ilang mga awit niya sa Ginoo. Diri sa Lighthouse Church, sa gamay ng ta, ato gitrain ato mga kabataan. Gamito nila ilang mga talents, mga hiyas sa pagimaya sa Ginoo. Kay mao man na ang tumong ug tuyo sa atong kinabuhi. This morning, natahasan ko ni Pastor Neil. At timing mo nga ako ang magdala sa mensahe. Mobile lang ko kay ano man ang Bible, wives, be submissive to your husband. Salamat sa Ginoo. Atong mensahe karon nga buntag na makita sa Juan kapitulo 4, John chapter 4. Actually, it's verses 1 to 29, pero dili lang nato basahon tanan kay medyo taas. Ari lang ta sa 28 o 29. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog palihog sa makausa sa Juan 4 versikulo 28 o 29. So kung naamoy mga Bible, ako mong angyon nga mobasa sa 29. Nya ako mobasa sa 28. Juan Kapitulo 4, verse 28, ang kulang sa Ginoo nagungon. Unya gibiyaan sa babay ang iyang banga, o mibalik siya sa lungsod, naginganlan niya, o sa lungsod, o giingnan niya ang mga tao. Verse 29, Dali kamo, tanawan ninyo ang tao nga musulti ka na po sa tanan nga akong ibuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas. Amen. Magampo tama na mong nga langit nun, tagiya sa among kinabuhi, nagbuhat sa langit ug yuta. Salamat Lord sa imong pulong nga among gibasa karon nga kabuntagon. Lord, gamita kini imong pulong Lord nga magsulti ka namo sa mga kamatuoran nga among gikinahanglan karon nga buntag. Let your Holy Spirit Lord work sa among kinabuhi, abihi among kasing-kasing ug unawa na Lord nga among masabtan sa simple nga paagi ang imong mensahe karon. Ug ang imong alagad Lord may magdala sa imong pulong nagkinahanglan ko Ginoo sa imong kaalam pinagi sa imong balang espiritu. Ako gipangayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglingkod tang tanan. Ang libro ni John, isa ganito'y author, si John Paul. Kaning Matthew, Mark, Luke, and John, gitawag ni siya o the Gospels or ang maayong balita. So, si Matthew, disciple ni Jesus. Si Mark, dili, tumuloon ni Jesus. Si Lucas, doktor ni siya. Nag-write sa Lucas, doktor ni Paul. O si John, disipulo ni Jesus. Dili ni si John the Baptist, katong nagbautismo. Katong ni John, nga disipulo nga, kung magtapat sila ni Jesus, mo ana siya sa dughan ni Jesus. Kato bitaw sa communion table, kani si John nga nagsuwat sa John nga atong tun-an karon, mao ni siya gitawag og John the Beloved, si Juan nga hinigugma. Mao na iyang title ngano man every time magtapad sila ni Jesus mo, bitaw mo sandig siya sa dughan ni Jesus. So John the Beloved. So this morning atong tun-an ang istorya may tungod sa babay nga taga-Samaritanhon. The Samaritan woman's encounter with Jesus. Now, ako lang mo taga ang background, nga kining mga taga-Samaria, so kung baybayanon. Kung taga-Samaria, Samarianhon. So kaning mga taga-Samarianhon ug ang mga Hudiyo, wala din sila gabangi. Ano kung usahay ba sa ato noon ay mga di pagkasilabtanay. Kaning Samaria, ang mga Hudiyo or mga Jews, dili sila makig-abi-abi, kanang di magtagad jud ba sa mga taga-Samaria. No, na sila yung mga pagbangi. Pero ang atong story karon, atong masabtan, the Samaritan woman's encounter with Jesus. Tanaw na to kung giunsa ni Jesus ang Samaritan woman. Wa ba pod niya tagda. Okay, so naalang ko'y duha ka sana tinagalog naman na Bisaya lang tanak. There is a verse 28 o 29 naalang tayo mga kamatuuran bahin sa encounter ni Jesus
sa Samarianon nga babae. So I will be summarizing the story para sa narabatay mga bisita no. So ang story ni Ani nga usa ka adlaw ni Ana nga ang mga Parisiyo nakabalita nga si Jesus naghan siya mga tinun-an. In fact gisulti diri sa verse 1 nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kaysa ni Juan. So ang nahitabo niini ang mga tao ang mga tao nagsunod ni Jesus. In fact, si Jesus, dili siya mao ang nagbaptize, no? Dili. Ang iyang mga disciples. Pero, ang tanan nga iyang i-baptize, of course, iyang disciple. Kita, isang naata karon diri sa modern day, ito ba ta nga disciple po ta ni Jesus? Amen. Yes, amen. Usa ka adlaw ni ana si Jesus, niadto siya dito sa Galilea. Kaning road sa Galilea, si Pastor Neil, maayong explain, ana. Dili kay ko maayong explain sa mapa. Pero kung maadto ka Galilea, moagi gayud ka sa Samaria. Murabag moadto ka baybay, moagi jud ka patag ug gabas. So sa unang panahon, wala may sakyanan, maglakaw ra gyud sila. So si Jesus, niadto siya Galilee, niagi siya sa Samaria with his disciples. Pero kay taas man ang agyanan, on foot ra sila, walay bike, walay usahay, ang naay mga sakyanan, kabayo, asno, camel. Pero this time, on foot ra gyud. Ato mi dito sa bukid sa San Carlos, on foot ra pod. Pila ka oras nga linakaway, siguro mura ginaana. Si Jesus gikapoy, nilingkod siya. Dito siya nilingkod sa tabay. Ana, usa man ang tabay no? Napabay tabay sa inyo? Wow na akong namataan. Tabay ka jud mi magkuhag tubig, lawom yan ay timba. Yung na ang setting nilingkod si Jesus dito kay gikapoy siya. Ug naay ni abot nga usa ka babae. Ang babae nga Samarianon. Naglugdo og banga. Naglugdo siya banga. Kaya sa may tuyo niya, magkaos og tubig. Dahil na sa unang panahon kay dili man mga lalaki ang magkaos ang mga babae. So si Jesus dito nga naglingkod diri daplin sa tabay, niingon siya, pwede ba ko nimo tagaan og tubig? Ingon si Jesus na nangutana siya sa babae. Ang iyang first encounter sa babae is pangutana. Pwede ba ko makainom sa imong tubig? Pwede pa mga inimog tubig? Okay? Kunya, sa story, ako naman yung isa-isa ninyo nga. Niya na ang babae nga, ano mga yung kanakong tubig? Di ba ikamo nga mga Hudiyo, dili man managad na mo, awa, napay, natingala siya, ano man tagad ko, ano niya, nga Hudiyo man siya, Samarianon man ko, dapat snabra ni siya, pero siya nangayo siya tubig. Ina siya ni Jesus, wala pa kakaibalo nga, kung ako, muhatag ka na ko, kung ako muhatag ni mong tubig ni nga living water, ano bang, nagdalag kinabuhi, o kung mainom ka ni ini, dili na kagayod, uhawon pag-usap, ingon si Jesus. Tingala ang babae, sir, wala bang kay timba? Ingon siya. Ano, saan pa mo pagkuha ng tubig? Kining tabay, ikan pa ni sa akong lolo, si Jacob, si Isaac, di ba? Isaac, dahil si Jacob, yung anak, samong kalululuhan, madiri namin nabuhi. Ka ikaw, wala kay timba, unsaon ni mo paghatag og tubig? Pero wala siya nakasabot. Nga, ipasabot ni Jesus, tubig nga nagdalag kinabuhi, mao ang kaluwasan, no? Ay iyang gi-offer sa mao nga babay. O sa ang ilang conversation, nagapadayon, no? Ingon ang babae, sir, wala kay timba o lawm ang tabay. Asa ka man magkuha nining tubiga. Kining bayhana nihatag sa maong verse 12 ko nagbasa. Kining bayhana hinatag sa kaning atabaya hinatag sa among katigulangan ni Jacob. Og siya og iyang mga anak nag-inom. Og ang iyang mga hayupan miinom gikan niining niini. Labaw ka pa ba di ay kay Jacob? So, klaro ang babae nga wala siya nakaila ni Jesus. Diba? Wa pa niya ikasinati. Wala pa siya kaila o kinsa nang naglingkod niya. Verse 13, si Jesus mitubag, ang moinom nining tubiga uhawon pag-usap. Apan ang moinom sa tubig sa akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon.
Kaya ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Na atong makita si Jesus, ang una-una sa babae tubig nga literal, pero ang una-una ni Jesus tubig nga espiritual. So ingon ana. So diini sa ilang encounter niingon si Jesus nga kanang sige sa ilang pag-istorya niingon si Jesus, sige lakaw, tawag ang imong bana. Yan ingon ang babae, Sir, wala man ko'y bana. Ingon si Jesus, sakto ang imong giingon. In fact, nakay kapuyo nga banabana 5. Ingon si Jesus. Pero silang 5 dili nimo bana. Siguro wala sila nakasal. Dito nga point, ang babae murag disiga iyang mata kinsam ni siya nganong kay boss siya nga wala man ako siya suginli. Ingon siya nga, Sir, nasayod ko nga ikaw usa ka propeta. So lahi na ang iyang pagtanaw ni Jesus. From ordinary man, usa ka propeta ngano man natag-an niya ang iyang kinabuhi bisag wala pa sila nagka-istorya. So diha nagsugod no ang ilang encounter, no? So ang next slide na katong points na. PowerPoint. So diha ta mo kuan so the turning point her turning point sa verse 28 ingon siya dere. Mao na to. Sa ilang istorya, ang iyang konsusyon, niya gibiyaan sa babae ang iyang banga. Na di ba nagkuhan siya banga kay magkaos siya tubig. So, journal ang first point determine. Stay there, Janak. Stay there. The transformation of coming to the Messiah. Sa dihang ang babae, nakikistorya siya ni Jesus, na gitawag og transformation. Sa igbot pasabot ni Ana. Nausab ang iyang kinabuhi. Una, nausab ang iyang panglantaw ni Jesus. O ang transformation diha atubangan ni Jesus, letter A, unsa man? Ngadto sa iyang turning point. May nga kag turning point. May tanay ka nga sa RO, di ba? Unsa na? Right, left. Pero may nga gani ka nga, sa gani na 180 degrees. Babahoy! 180 degrees ba? Like 90 degree lang. Kana bang ang turning point nga gihisgutan diri kanang nagatubang ka diri nya inig-ana nimo matubang na gid ka. Pabalik. So ang babae gikan siya sa Pabalik. pabalik. So turning point 180 degrees dili 90 dili 360 kay moingon kag 360 pabalik ra gyapon na. Harap sa likod. Balik ra gyapon na sa imuhang naandan nga kinabuhi. Kining babae nagisgot diri turning point. Yun siya diri she left her job. Kung imong basahon ang verse 28, gibiyaan niya ang iyang banga. Nakalimot siya sa iyang pagkaila ni Jesus na usab ang iyang paglantaw, na usab ang iyang kinabuhi, na nakalimot siya na magkaos di siya tubig. Gibiyaan niya ang iyang banga. O sa iyang gibuhat? Sa iyang gibuhat? Ug nibalik siya sa lungsod o giingnan niya ang mga tao. She went back. Her boldness, na siya kaisog, no? Na siya kaisog nga nibalik kay baba mo ang background niya ning babae kay lima man ang iyang banan no, abana-bana. Dungog ni siya sa ilahang village nga. Sa unang panahon basta inani, masakpan ka, akto, batuon ka, hangtod ka mamatay. So grabe ang iyang reputation, down gyud kaayo. Pero sa dihang nausab ang iyang kinabuhi kay naistorya niya si Jesus, naa siya boldness. Na siya kaisog, dili bold nga nagubo ha. Na siya kaisog nga mobalik dito sa village. Pailagid siya nga, mao ni. Naka-encounter na ko si Jesus. Propeta, gitag-an niya ang akong kinabuhi. Muna giingon sa story. So, sa atong mga kinabuhi igsuon, sa dihang naila nato si Jesus, siguro dili ta pareho sa babae no nga isog kaayo no nga adto jud ka sa pangasugan, sis ID nga paminaw mo na tong tanan.
Giusab ko sa Ginoo, nakadawat ko kinabuhi walay katapusan. Pero kini siya, kining babae, gibiyaan niya. Pangutana, unsa may gibiyaan nimo sa dihang nangalagad ka sa Ginoo? Amen. Nakalimot siya, no? Nakalimot siya from physical, spiritual na ang iyang focus. Instead nga magkaos siya, gibiyaan niya ang iyang banga. Kay, iusab siya sa Ginoo na transformation nga nahitabo niya nga dili niya ma-explain. Nga ang iya karon nga tinguha, nga iyang masangyaw, kung kinsa si Jesus nga nibago sa iyang kinabuhi. I hope ingon anak ta, dili tanan nato diri dugay na Christian, in fact natay mga bisita, no. So this might be your turning point. Kanang 180 degrees ba nga. Uy, ingon ani di ay ang Ginoo. Ingon ani di ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dapat mosunod ko niya. So ingon ana ang babae, she shifted from physical to spiritual focus. Kita mo igsuon kay dali raman ta mo ma-out of focus, no, ana bang problema, watay kwarta, labi na mga babae, guilty ko ana. Wala sudanan ang bugas, no? Wala tay sudan, wala na ta sa focus, no? Makalimot na ta, kaya ko nung dyan ganihan, kasi makalimot ta ba? Sa atong mga problema, makalimot ta, nga na tay Ginoo, nga tag-iya sa langit ug sa yuta, no? Tungod sa mga problema. Physical ra kaayo nga atong pananaw. Pero ang Ginoo, He is a God of the physical and the spiritual. Makita niya tanang butang. Labi na, kining babayhana, nakita niya, kining babay na kinanlan o kinabuhing walay katapusan. Dili tubig nga physical ang iyang gikinahanglan. Tubig nga spiritual. So, kining babay sa iyahang transformation, sa tang kailan niya ang Ginoo, nakuan siya, na 180 degrees siya sa iyang kinabuhi, iyang gibiyaan. No? Ni atubang siya ni Jesus. Ug na siya kaisog, nibalik siya sa iyang village, ug iyang gisugilon ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. We may not be like the woman, inana siya ka bold sa iyang pagsangyaw by ni Jesus. Pero I hope na apoy transformation sa atong kinabuhi. Kausaban. Nabay kausaban ng atong kinabuhi igsuon? Amen. Or maura gihapon ka sa una o karon, na ba? Makaingon ba ka nga maayo ang Ginoo, sukad nga nakaila ko sa Ginoo, mao ni ang iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Amen ba? Amen. I hope na. So sa ikaduha, next point, mao to, no, turning point, the 30, ikaduha, testimony. So sa dihang na-transform siya, naana siya gitawag og testimony. The testimony of a transformed life. Ginabalik-balik yun ni pastor na ang tao magibago sa Ginoo, doon nagyoy testimonyo. Sa man ang testimony? Kana bang kaagi nimo nga experience nimo nga masulti nimo sa uban nga mao ni ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pareho sa babae, iyang gisulti nga kabalo mo. Namit ako si Jesus, usa siya ka propeta, gitag-an niyang ako kinabuhi. Gamhanan siya. Ug niya ako karon kay musugid ko ninyo bahin kaniya. Oh, makita nimo the testimony of a transformed life in verse 29. Ingon siya diri atong basahon. Dali kamo, ingon ang babae ha, dali kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nakong nabuhat. So first, sa iyang transformation, balik sa PowerPoint. Stay na. Next, her invitation. Unsa ang iyang invitation kay nausab ang iyang kinabuhi? Ang una niya nga invitation sa iyang mga friends sa village is come. Salamat po sa Ginoo na amor nga buntag. Atong i-welcome mga atong mga bisita. This is come. Mao ni si Sis Lorna. Nag-pray ko ni Sis Lorna nga gamiton siya sa Ginoo ba? O namuhat siya Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon gid siya come. Pero sa babae, ug mao na karon ang naang iyang parinti. Naabot diri sa simbahan. Tungod sa iyang invitation, just like the woman, ingon siya come. Dili man
kinahanglan igsuon nga moadto ka sa imong lugar o kana bang kuro pa ka kay wa ka kahibaw sa imong sulti, invite ang nimo sila aron sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Inana lang ka simple. So come. It's an invitation to come to Jesus. Dali mo, kuyog mo na ko. Tanawan ninyo ang Ginoo. Naa dito ang Ginoo, usbo niya ang imong kinabuhi. Ingon ana ang iyang invitation. Next na. Come. Next is see. Ingon siya dari sa English ani come and see. Come is the invitation. See, unsa man na ang see? Witness. Lang tawa. Tanawan ninyo ang tao nga nagsulti kanako o kinsa ko. No? Tanan akong gibuhat kay balo siya. Of course, no, Ginoo gud si Jesus. Tuo ba ta nga Ginoo si Jesus? Ibaw siya sa atong hunahuna ug atong kasing-kasing bisag di pa ta mo sulti, kaila siya nato gikan sa lapa-lapa padung sa buhok. Ingon ang Bible, walay matagak nga usa ka buhok sa imong ulo nga dili mahibaw-an sa Ginoo kay ihap niya. Ibaw siya pila ka buhok atong buhok. Ang mga langgam nga naglupad-lupad, walay usa dira nga matagak nga dili kay hibaw ang Ginoo. Kaya siya ang nagunit sa tanan. Niya nga 5 ka buhok iyang banabana o dili niya tinuod bana. Kay wala man sila nakasal. So na-amaze ang babae. So ingon siya, see, tanawa ninyo kanang kamo mismo ba? Lahi man ang kanang manugid ka niya, wala bitaw sila kakita. Pero kana diyong manugid ka, dali, tanawa, kamo jud mismo makakita ni Jesus. Mauni ang atong manluluwas, mauni ang Misaya, mauni ang atong gipaabot. Kay kanimong mga Hudiyo, sige silang paabot sa ilang Mesiyas, nga wala pa jud ni abot. Agtud karon ang uban nga paabot pa isuon. Wala sila motuo nga katong Jesus nga natawo sa pasungan, mao na to siya. Pero kini siya bayanan ni tuo siya. Iya gad yung nakita sa iyang kaugalingon si Jesus. Ingon siya dali kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas. Okay, so ang iyang testimony igsuon. Ang iyang testimony, wala siya namugos. Kita po, mga anak sa Ginoo, mag-share ta sa kaayo sa Ginoo sa kinabuhi, dili man ta mamugos, no? Ato lang silang pahibawon. Depende na nila kung motuo sila or dili. Ayaw pag-ak nga murag mamugos jud ko. Kay iba ang babae ni ana siya. Ano ba ka ang Mesiyas? Bisag kay baw na siya nga mao gayud si Jesus ang Mesiyas. Mesiyas means manluluwas, no? Si Kristo nga manluluwas. Pero sa atong pag-witness dito sa mga katawhan, dili ta kana murag pressure ka ito ba? Tuwatog yun, ana, murag mamugos yun ta. Igo lang ta mo share. E balo ba ka igsuon, mo ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa diyang iduol ko niya, iyang gibago ang akong kinabuhi. Sa diyang iduol ko niya igsuon, iyang i-provide ang akong mga kinahanglan. Lahi na ang akong kinabuhi karon kaysa una. Gusto ka nga ma-experience po di mga Ginoo sa imong kinabuhi? Come and see the Lord for yourself. Ikaw mismo ang muduol o makita nimo kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kapit naman gid mo balik ang Ginoo, no? Nya sa atong memory verse ganiya sa Revelation 20:15. Ang tanang tao kinsa ngalan wala malista sa libro sa kinabuhi unsaon man itagbong sa linaw nga kalayo. Mao na ang ikaduhang kamatayon. Dili na siya tiaw-tiaw. Kaning babae nakasabot siya ug nadawat niya ang kaluwasan niya gi-offer ni Jesus. Kita ka ha, ikaw ka ha igsuon. Nasulat na ba ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi? Amen. Usara may sure. Amen. Kung musakay kag bus, adong kag ormo, nag-atang kag metrobus. Tanaw jud nimo ang karatula no, nga ormo. Kaya tingalig sugod ang imong pareho na ko ba, di man kay ko maayo sa mga lugar, si pastor ni maayo ana. Tingalig sugod ang imong masakyan. Dili pa dong sa ormo.
Ingon anak po na matong kinabuhi diri sa kalibutan. Wal buhi patay nga ang pulong sa Ginoo. Ang tanan nga motuog mudawat kaniya, giatagan niya katungod nga mahimo anak sa Dios. Unya ang tanang anak sa Dios, itagbong di ay sa linaw nga kalayo. Ingon ang 1 John 5:11 to 13. Ang mituo sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Ang wala mo tuo, walay kinabuhing walay katapusan. Gisultian ko kamo niini, ingon si John, haron kamong tanan nga nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios, mahibalo kamo nga kamo adunay kinabuhing walay katapusan. Pwede di ay nga wal buhi pata, makahibalo ta nga naay padungta sa kinabuhing walay katapusan. So igsoon, kung naa ka karon nga buntag, pareho ka sa babae nga nangita pa sa dalan sa kinabuhing walay katapusan, naa na siya ni Jesus. Ang iyang encounter ni Jesus, nausab ang iyang kinabuhi. Gusto ba ka nga mausab ang iyong kinabuhi? Gusto ba ka nga makaangkon ang kinabuhing walay katapusan? Come to Jesus. No? Pareho sa babae, come to Jesus. Tanawa, see, tanawa sa imong kaugalingon, unsay buhaton na. Unsay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? O sa diya mo doon ka sa Ginoo, doon na kay testimony. Tagaan ka sa Ginoo, story. God will write your story, your own story. Isuwat sa Ginoo ang imong kaugalingon nga story nga imong ma-share sa uban nga sila pod makaangkon o kinabuhing walay katapusan. So akong challenge karon nga buntag, simple ra kaayo. Come to Jesus. See for yourself kung unsa ang iyang buhaton sa imong kinabuhi. Kunya sa diha ma-experience na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, i-share. I-share siya. Paibawa ang uban, para sa babae, nagbalik siya sa iyang village. Iyang gi-invite silang tanan, haron pod sila makaila sa Ginoo. That's our mission. Nga mao lang nabuhi pa ta hangtod karon. Kabalo ba mo nga tan-aw ta sa news sa Nigeria, mga 2,500 ka mga tao ang nangamatay. Ipamatay sila. Ang Christians na sila. Nahuman na siguro ang ilang torno ba. Pero kita, gibuhi pa ta sa Ginoo. Naapay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. Akong, sa dili pa ko mo tapos karon nga buntag, ako mo ang giyon sa pagtuko sa inyong mga ulo. Magampo ta sa Ginoo. Atong ingnon ang Ginoo, Lord, unsa man imong tumong og tuyo sa akong kinabuhi. Pag-istorya sa Ginoo igsoon kay ang kaluwasan, asawa, yung anak, individual ang kaluwasan. Pangutan na ang Ginoo, Lord, unsa man ang imong tuyo sa akong kinabuhi. Gusto ko Ginoo nga manha nimo, gusto ko makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, nga naalamang gibuhi ng Jesus. Sukad karon, ang akong kinabuhi, akong itugyan kanimo. Ug himo ako nga tawo sumala sa imong kabubuton, maghalagad kanimo. Musangiyaw sa imong pulong. Pero nang uban sa makabaton sa kinabuhi kayo. Ug mao ka na ang imong prayer igsoon, nalipay ang Ginoo, nalipay ang mga anghel sa langit. Nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi nga nidungog kaniya karon. Paday sa pangigistorya kaniya. Kini nga pag-ampo, iampo kini diha sa imong kasing-kasing. Ginoong Dios, ako makasasala, pasayatan kanimo. Ikaw Ginoong Jesus, ang akong Ginoo nga luluwas. Ako kang dawaton sa akong kasing-kasing. Sukad karon, ikaw na ang magbuod sa akong kinabuhi. Salamat sa kinabuhing dayon. Ngayon mong ihatag ka na ako. Salamat nagpakamatay ka sa krus alang sa akong kasalanan. Karon akong gidawat ang kaluwasan nga nagikan kanimo. Lord, isulat ang akong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Aron ako maandam kung makaangkon sa kinabuhi walay katapusan.
Tudloy ako sa pagkinabuhi para sa imong kaymayangan. Sa ngalan ni Jesus. Ako na lang mag-ampo. Lord God, salamat sa imong pulong. Salamat sa mga katawhan nga ni akaron Ginoo, apila ang mga bisita. Naglihok ka sa mga kinabuhi. Nakita na mo, Lord, kung unsa ka kagamhanan sa kinabuhi sa usa ka Samaritan woman nga imo siya giluwas, gitagaan nimo siya og living water kinabuhi nga walay katapusan sa dihang naminaw siya ug nausab ang iyang kinabuhi, Lord. Ug gitagaan nimo siya og testimony nga iyang gi-share sa iyang mga ka-village, Lord, nga sila usab nakaangkon sa mga kinabuhi walay katapusan. Lord, imo apod ang among kinabuhi, Ginoo, nga susama sa Samaritan woman, Lord, nga dunay kaisog mo share sa imong pulong ato sa uban. Susama sa Samaritan woman, Ginoo, nga dili maulaw musulti sa iyang testimony bahit kanimo. Ako gipray, Lord God, nga kami nga imong mga anak, Lord, samtang doon na pa kami kinabuhi, among ihatag ang among kinabuhi sa pag-alaga diha kanimo samtang may panahon pa. Kay hapit na kamubalik, Lord. Handama kami, Ginoo. Ini akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen.